What's up guys? I'm back. So ngayon ay aayusin ko yung elbow ng aking muffler. So papakita ko sa inyo kung ano yung naging problema. Ito. Yan, kung makikita nyo, yan, di ba pinakita ko sa last video natin yung Akrapovic na full system natin. Ngayon, ang problema. Nakababa yung center stand ko, sabit dun sa mismong elbow. Tapos, ang magaling na gumawa ay nilagyan ng ito, yung parang bakal na yan. Nakikita nyo ba? Ito. Yan. Para siguro sa akala niya di sabit. Ang problema ay parang laging sumisingaw, ganon. Ito. Ayan, dyan. Pangit din yung pagkagawa kasi nung dulo. Ngayon, pag sa high RPM, okay naman siya. Kaso sa low RPM, para siyang may singaw na ewan yung tunog. So yan, ayusin natin yan ngayon. So di na ako babalik dun sa pinagpagawaan ko kasi wala na akong tiwala sa kanila. Hanap tayo ng bagong gagawa. So tara, samahan niyo ako. So it's a gloomy day. Sana matapos natin yung mag-aayos ngayon. Kasi may vlog ulit tayo sa Monday, which is January 23, para maayos na. And wala tayong... Ang problema kasi dito, actually hindi naman yung tunog eh. Ang pinoproblema ko dito is yung sumabit ako. Dati hindi ko naman napapansin yun eh. Sabi lang nung mekaniko nung tinry kong paayos yung parang singaw niya. So yun, napansin nga nila, may kasama siyang naka big bike din. Sabi nga nila, nakakatakot daw yung sa center stand ko kasi nga baka sumabit. Ayun. So kaya ayun, tayo ngayon at nagmamadaling magpagawa. Kasi nung nalaman ko yun, kumbaga may nakapansin, ayun na, parang natakot na akong bumangking lagi, ganun. Kasi iniisip ko sasabit ako. Lagi pa naman kami sa bundok. Excuse me po. Actually sa high RPM okay naman yung tunog niya, buo naman eh. Pero kapag ang napansin ko dito sa Gixxer, kapag pag mainit na yung makina, ayun, malagitik na, tsaka medyo naminipis yung tunog. Ewan ko, basta parang tunog pagod siya. Real talk. Yun, so syempre para sa hindi ganun ka mamahaling bike, okay naman na siya. Pero syempre I expect issues. Pero hindi naman siya ganun kalaking issue for me. Iba papunta pa lang ng moon. Kami nasa moon na. Ang saya. Welcome to the moon. Manual pa. Sakit na ng pabay ko. Sa mga gantong pagkakataon, challenging mag-manual eh. Nakangalay. Tapos mabigat yung motor. Welcome to Pampanga. At may slow-mo na naman, of course. Dito na yun, alam ko. Meron din pala dun. Marami pala dito. Pero alam ko yung nakita ko dito sa may dulo.
Okay guys, so ito yung kalagayan niya ngayon. Yan, medyo lumayo lang ako dito. So medyo isa sound check natin siya. Pero pakita ko muna pala. Yan. Yan, so sakto na lang siya. Medyo tama siya doon, pero hindi naman aalog yan eh. Yan. Di ba nag-brown agad? So okay, sound check natin. Yan, ewan ko kung rinig nyo, pero yan yung may DB killer. Yan lang. Wala naman masyado nagbago sa tunog niya. Pero napansin ko sa low RPM, nawala na yung parang may singaw na sound. Tsaka buo naman yung tunog na niya. Tsaka yun, syempre yun dito yung actually yung priority ko naman, para hindi ako natatakot na pag medyo naliyad tayo, may sasabit sa baba. So yun lang. Successful naman yung lakad natin today. And salamat kila kuya na mababait at si kuyang gumawa na hindi nakapag-lunch. Yon. 2,000 years later. Guys, so fast forward tayo. So 3 days ko na pong nagamit yung motor. So observations tayo. Ulit. So first is, ano yung na-observe kong main problem? Ang main problem is masyadong mahaba yung canister ko. Yung mismong tambucho. Yon. So ito yung picture niya. Yan. Kung papansinin nyo, yan, bibilugan ko. Kung mapapansin nyo, maiksi yung space between the canister itself and dun sa foot peg para dun sa rear brakes. Kaya challenging siyang lagyan ng 51mm na elbow, 51mm kasi yung kailangan kung magpapalit kayo, medyo malaki yun. Dun sa gitna, medyo mahirap siyang lagyan. So sa akin, ang ginawa is medyo finesse siyang ganun. Yung mismong canister, yung canister na nag-adjust. Pero chinek ko naman, okay naman yung pagkagawa, malinis naman yung pagkagawa nila. So, ayan guys, tip ko lang sa inyo kung magpapalit kayo ng exhaust, lalo na kung Akrapovic, yun. Check nyo din, baka masyadong mahaba din kasi yung canister. Baka maging problema nyo din yung katulad ng sa akin. May nakita kasi ako online, Arrow ata yung ginamit niya. Or, same yung itsura kasi sa SC Project, in SC Project din. Yung may iiksing canister. Nakita ko ito yung picture. Wala namang siyang problema kapag may iiksing ganun. So, madali lang siya lagyan ng elbow. Yan, quick tip lang sa inyo. And then, isa ko pang observation is, maganda yung bakal na ginamit nila. So, ito yung picture. Yan. So, malinis na malinis yung pagkagawa. Parang titanium pa. Hindi ko sure kung titanium ba yung ginamit nila, pero mas satisfied ako sa ganyang kulay. Masaya ako. Kasi yung sa akin, parang, yung una, parang sunog na bakal agad yung nangyari. And then, sa tunog, when it comes to tunog, wala naman masyado nagbago sa low RPM. Medyo tahimik lang siya. And then, so yung parang singaw na tunog kasi is more likely galing sa engine. So, kailangan ko talaga siyang ipatono dahil kung ano na yung nangyari sa kanya. And, so 2 months, 3 months na din siya. Tapos, lagi kong hinahataw. Lagi nalo-long ride. So, I think kailangan lang siya ng tune-up. And, sa high RPM, dun lumalabas 4,000 and up. Dun lumalabas yung bassy na tunog, yung malakas na tunog niya. And then, kapag lalo kumabot ka ng 6,000, 7,000 RPM, tapos tsaka ka nag-minor, binitawan mo, dun talaga siya uungol. Andun yung tunog. Kapag walang silencer, kahit sa akin kasi DB killer is nakalagay. Yun. So, sana may natutunan kayo. Ayun yun. Huwag niyong kakalimutan yung tip ko yung sa canister. So, lalo na sa mga ka-jixi ko dyan, yun. So, maraming salamat po sa panonood and see you sa mga susunod pa nating videos. Paabang. Wow. So, yun po. God bless and ride safe. Maraming salamat. And this is your host. This is your friend. Kenya Travel. So, bye-bye. Your service.